Hi mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Pag-usapan po natin ngayon sa puntong ito, itong kasing bilis ng kidlat, no? Lightning speed ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Ginoong Saldico at sa kanyang mga kasamahan sa Sunwest Corporation at iba pang mga tinarget na individuals mula sa DPWH, ngunit wala naman pong malalaking isda talaga maliban kay Saldico na isinangkot sa sinampang kaso. So siguro nais nating ipakita ang ugnayan doon sa pattern of scapegoat o paghahanap ng sangkalan upang doon ibunton ang sisi nang sa ganun po magkaroon ng tinatawag na system of deflection and diversion. Maililihis at maipapaling ni Marcos ang pagbubunton ng sisi mula sa kanya papunta doon sa mga alipores lamang. While we want Saldico na mananagot sa kanyang pananagutan sa mga nangyari sa malawakan at malalim na pandarambong sa kaban ng bayan at pagnanakaw at pangungurakot, it is an undeniable truth and it is a factual reality na hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. Kung hindi po ipinag-utos at binigyan ng cover of authority ni Romualdez at ni Marcos. Bakit ngayon si Saldico lang ang mananagot at iilang mga butete at sapsap o maliliit na mga isda, ika nga, sa mga malawak na sindikatong ito, bagamat gusto nating mapanagot ang mga sangkot at may kinalaman, mas higit na dapat ding managot at uunahin dapat ang mga punong salaring kriminal na sila ang pasimuno at gumamit ng mas mataas na otoridad at kapangyarihan upang isagawa ang krimen. And yan po ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Sa araw na ito, isinilbi na po ang warrant of arrest, no? Na sabi ko nga, with a lightning speed, bigla na lang nagkaroon ng warrant of arrest si Saldico dahil ibinunyag niya ang kalakaran at ang mga modus operandi ng mga ginagawang sindikato sa budget insertions, budget realignment, and pati na po sa mga katayan ng mga pundo at ang pagpapalaganap ng SOP o kutong nila Marcos at nila Romualdez. So, kung hindi ito isiniwalat ni Saldico at nagpatuloy siyang magiging bahagi sa pag-cover up ng sindikato ni Martin Romualdez at nila Marcos, malamang sa malamang hindi po siya inisyuan ng warrant of arrest. Ngayon, nakikita na natin kung ano ang pattern of cover-up. Ang ICI, ang Ombudsman, at pati na ang Senate Blue Ribbon Committee, ibubunto nila lahat ang sisi laban kay Ginoong Saldico sapagkat hindi na siya nag-cooperate para mag-cover up at linisin o putulin ang pagdudugtong ng criminal trails kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Noong panahon na nakokontrol pa nila si Saldico at na gagamit pa nila ang taktika ng pananakot o ang taktika ng carrot and stick na suportahan ka namin, enjoy the fruits of the loot. I-enjoy mo ang mga benepisyo ng pinagnakawan natin at basta wag kang kumanta, umalis ka lang, otherwise may mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. Nagagamit pa nila yon ng taktikang carrot and stick. But right now, wala na po ito. Sapagkat pinili ni Ginoong Saldico na isiwalat ang mga nalalaman niya batay sa direktang partisipasyon at kanyang role bilang chief executor ng malaking sindikatong kriminal sa pandarambong at pangungurakot na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. So dahil dyan, inisyuan siya kaagad ng arrest order at ngayon nga, isinerbi na o the warrant of arrest is served doon sa address niya sa kasama ang media dito po sa Horizon, sa condominium na nasa compound ng Shangri-La BGC property.
Ito po ay isa sa pinakamalaking penthouse unit dyan sa may Horizon. At malamang, isusunod din nila dito ang kanyang mansyon sa Valle Verde, and then ang iba pa niyang mga bahay sa Bicol at kung ano pang mga address para lamang ipakita sa media na may mga nangyayari na umuusad ang sinasabi ni Marcos Jr. na may makukulong bago magpasko. Ito na yon. So, ang attention ngayon ng mainstream media nakapokus doon kay Saldico sa mga isiniserbi na mga arrest order, no? At mga iba pang personalidad na kunwari ay pinaghahanap na ng batas. Subalit, ang nag-utos mismo at nagpasimuno ng krimen ay hindi po na idadawit o hindi man lamang binibigyan ng anumang atensyong pang case build-up. Wala pong ganong ginagawa ang ICI. Siyempre, kagagawa ni Marcos yan, creation ni Marcos ang ICI. Ganon din po itong Senate Blue Ribbon Committee, nagiging lutong Macau at siupaw at chapsoy ang kalalabasan niyan kasi nandyan nga si Ping Lacson na special agent operative ni Marcos at ni Romualdez for cover-up and mga baloktot na teorya niya na maliban kay Saldico, nakipag-conspire pa daw sila Pangandaman, ang dating budget secretary, si Bersamin, ang dating executive secretary, at may dalawa pang mga undersecretaries or tatlo. At ipapalabas nila na niloko si Marcos. Tarantado ang teorya na yan. At kulukoy na pananaw, yung pinapalaganap na yan ni Senator Ping Lacson na yan. Mga kababayan, sapagkat the authoritative significance of the operations of everything, binanggit nga ni Lucas Bersamin sa sagot niya dito sa pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro na tinawag ni Bersamin na palingkera at parang nagtitinda ng okra at talong sa palengke kapag nagsisigaw ang kanyang shrill voice na puno ng arogansya at kahambugan, no? Na puno ng kaarogantiyan at kahambugan pag sumagot-sagot sa media. Ang sabi ni Lucas Bersamin, ni Lolo Lucas Bersamin na papaano ko naman gagawin ang pandaraya na yan sa budget, ang pumipirma ang ating Pangulo. At ang budget na yan ay dumadaan sa review ng committee. Parang may review committee yan mula sa BICAM at mula sa enrolled bill na natapos na, i-review yan bago pirmahan ng Pangulo o ng Presidente. Yan pong binanggit ni Pangandaman, yan din pong binanggit ni Bersamin. So paano lulusot kay Marcos yan? Ang ibig sabihin po niyan, parang pumipirma ng pepe at bulag si Marcos, hinahawakan ni Bersamin ang kanyang kamay upang papirmahin. At siya ay tinatakpan sa mata ni Pangandaman. Yan po ang ibig sabihin ng binabanggit na teorya ni Ping Lacson, no? Nagwawangwang po ang ambulansya yata yan sa gilid lang ng staff house namin at pumapasok sa ating video, no? Mga kababayan, nais ko pong mabigyan natin ito ng emphasis that this is exactly how to execute a scapegoat and deflection and diversion tactics in the high crimes such as the 1 trillion pesos crime of the century, mahigit 1 trillion pesos na nawala na pundo. At ngayon, lumalabas na parang knight in shining armor. Bigla si Ping Lacson, wow, ang galing knight in shining armor ka bigla At para panindigan ang kanyang crusade against corruption, gumimik pa sila at nagpalabas ng mga warrant of arrest. Pero ang tanong, hindi naniniwala ang taong bayan na ginawa yan ni Saldico na siya lang at ang mga alipores nila Secretary Bunuan noon, ang kulukoy na DPWH Secretary ni Marcos. Mantakin mo, 3 cabinet secretaries mo, si Bunuan, si Pangandaman at si Bersamin, ang nagsabwat-sabwatan at nagkutsabahan laban sa iyo
para dambungin ang 1 trilyon pesos sa loob ng 3 taon at hindi mo nalalaman. Tapos si Saldico, si Martin Romualdez, sila ang mga nagpapalusot ng pondo. Si Saldico lang ang sasabihan mo na siya lang ang kriminal. That is highly impossible and does not conform to what we call natural human experience. Ang nag-iiba po dyan at nagpapatunay na si Marcos yan is ang tinatawag na authoritative significance. Sino ba ang may otoridad over kay Saldico? It's Martin Romualdez. Sino ba ang may otoridad over Martin Romualdez and Saldico? It's Marcos. Sino ba ang last touch doon sa usapin ng pagpirma ng budget bill para maging batas at tatawagin na General Appropriations Act? It's Marcos. Sino ba ang nagpapalabas ng mahigit 4,000 flood control projects alone, chargeable to unprogrammed appropriations, which is under the Executive Order number 92, it is only the President that can give the final approval kung ang mga proyekto ay pupunduhan mula sa unprogrammed appropriations ng budget. Si Marcos lang ang pwedeng makagawa niyan. Not even his budget secretary, not even his executive secretary. And yan po ay kumpirmado on record sa loob po ng House of Representatives na ginawa nga po yan ni Marcos Jr. So ngayon, bakit siya maghuhugas kamay? At bakit ibebenta ito sa mainstream media as if ito ang gospel truth? Kaya po hindi tayo titigil sa pagsasalita. Si Saldico po is the principal whistleblower. At hindi rin tayo magtataka na papakasuhan din ni Marcos Jr. ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos kung hindi ito mananahimik at patuloy itong sasama sa taong bayan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na ibubulgar pa rin niya ang malalim pa ng mga katotohanang nagaganap sa loob ng Malacanang at sa kanyang kapatid. Hinggil naman ito pa sa pagkakagumon at pagkakalulong nito sa illegal na droga affecting already the mental health condition of the President, which is a basic and important aspect in government na dapat po maayos, matino ang kalusugan ng Presidente, lalo na po ang kanyang pangkalusugan sa kaisipan. Yun, so pwede pong gawan din ng kaso nila Boying Rimulya o mismo ng asawa ni Marcos Jr., si Lisa Araneta o ng kanyang anak na si Sandro Marcos, ang complainants hinggil against kay Senator Amy Marcos. Para lamang po i-divert, ilihis at ipaling ang atensyon ng public criticism at ng media attention mula kay Marcos papunta sa ginagawa niya. Sapagkat ngayon, ang atensyon ng media, sinusundan nila. Ang kunwari ay serving of the arrest order na inilabas ng Sandigan Bayan, most likely, laban kay Saldico, sa mga opisyal ng kanyang SunWest Corporation at iba pang mga kunwari ay sangkot. Bagamat sabi natin, gusto natin yan. Pero mas higit na gusto at kailangan ng taong bayan na makita na magsimula ang ustisya, ang pagsisilbi ng katarungan, ang pag-aaresto at paghatol sa proseso ng batas at katarungan na hinahangad ng mamamayan. Doon magsimula at unahin seriously si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Yan po ang mas makatarungan at mas makatotohanan. Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Saldico, but through his whistleblower action, through his revelations, nabunyag at nakumpirma ang nauna ng mga teorya at mga pananaw ng mamamayan na si Marcos at si Romualdez ang unang nagsabwatan dito at ginamit si Saldico bilang matadero at bodigero at bankero nila at chief executor. Siya ang tirador operator kasama ang gang of 6+4 sa Kongreso na ngayon pinagtatakpan din ng isang kulukoy na congresswoman mula sa Iloilo na itong si Janet Garin. Sobrang sip-sip din ito. Ito ang female version ni Ping Lacson doon sa House of Representatives, mga kababayan. No? Kung si Ping Lacson ang special agent na maingay at tahol ng tahol, kasama si Tuta Soto dyan sa Senado upang maproteksyonan ang interes ng sindikato ni Marcos at Romualdez,
si Janet Garin po, na kongresista mula sa Iloilo 1st District ng probinsya ng Iloilo, ang female version ng special agent ni Marcos at ni Romualdez doon sa baba. Kasi nga tahimik at passive itong si Speaker Budget D, although reports are coming in na ang sa likod pa rin niya na nagpapagalaw ng House of Representatives at mga internal business operations and activities and admin function dyan, kinukumpasan pa rin daw yan ni Martin Tambaluslos. Kaya nga dapat unahin dito si Romualdez and then si Marcos. Kasama silang dalawa. But that can only happen when both of them are removed from office. Sana nakikita din po ito ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine National Police, na tayo po ay pinapasakay ni Marcos ang taong bayan. Marcos is trying to portray himself as a knight in a shining armor, as a crusader, but in fact, he is the principal author and the chief architect and the real mastermind, together with Martin Romualdez na pinsan niya, kung bakit po dinurubo, kinulimbat, kinurakot, ninakaw, at pinagdarambong nila ang mahigit 1 trilyon pesos na pundo ng mamamayan at kaban ng bayan. Hindi pa kasama dyan ang Maharlika Diskarte Fund na 500 billion pesos na ngayon hinahanap din. No explanation, total silence. No update, news blackout. 500 billion pesos po yan, mga kababayan. Mula sa Central Bank, sa Government Reserve Fund, and pati sa Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines. Hinahanap din po ang pinagbintahan na 129 billion pesos sa kulang-kulang 25 tons o 25,000 kilograms ng gold reserve na ibinenta nila Marcos sa gold market ng mga halaga na ngayon ay ikinalugi natin ng mga 100 billion pesos. Dahil tumaas na po ang gold value sa gold market, ay nagbenta tayo ng gold ng maaga at hindi may paliwanag anong batayan, bakit ginawa yon. 25,000 kilograms almost ng gold reserve, saan ang pera na 129 billion pesos. Walang paliwanag, news blackout, at iilan na lang po ang nagtatanong. Yan ang mga mahalagang katanungan na hindi maisasagot ni Marcos. And these are already beyond the scandal of the ghost projects and the 1 trillion pesos na iskandalo ng flood control projects na binulgar ni Saldico. Ito po ay iba pang mga issue at usapin ng seryoso at umaalingasaw na iskandalo ng pangungurakot at pagnanakaw na pilit pong pinapaling, deflect at inililihis ni Marcos by acting as an overacting OA na kunwari ang crusader against corruption. Kaya wag po tayong magpakatrap, mga kababayan, dito sa taktika na scapegoat, diversion, and deflection matapos po nag-failure ang kanilang shifting the blame o ibunton ang sisi sa mga Duterte, nag-backfire. Hindi dahil hindi nila ma-establish. Walang katotohanan, walang corroborative testimonies, at walang solid evidence, samantalang sa kanila sumasabog ang criminal trails papunta ang epicenter or the central region of the operations and the central board ng buong sindikato sa pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng bayan, go back to Romualdez and Marcos. And that is a real and actual, factual na uri po ng kalagayan na ngayon ay pilit itinatago at ibinabao ni Marcos at Romualdez by using Saldico and most likely pati si Bersamin and then pati si Pangandaman at iba pang mga maliliit na sapsap at butete upang doon ibuntun ang puwersa ng gobyerno na sila lang ang hahabulin basta safe, ligtas ang kulukoy ng mga mastermind na sila Marcos at si Romualdez. We will not allow that to happen na mapapasok nila tayo sa trap na ito. Mga kababayan, mapanuri
at dapat kritikal ang ating pagtingin sa kalagayan at mga nangyayari sapagkat anytime po nakakapaggawa at nakakapag-execute sila ng tinatawag nating maniobra upang mailihis ang totoong criminal trails o ang tatak at daloy ng pagiging sangkot bilang pinunong kriminal sa Larin kina Marcos at Romualdez. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na patuloy na nananindigan at patuloy na naghahangad ng katotohanan, reforma at pagbabago sa gobyerno at paglaban at pagtapos sa korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan at paghahanap ng katarungan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Ang gustong tumulong sa ating People's Advocacy through Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact kay Rohilda Celis, kay Langging, at dyan din po ang kanyang GCash na ginagamit natin, yung 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po, yan din ang kanyang GCash line. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric, magbabalik po tayo mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Standard Time. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay at maraming salamat.